Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, mga kumpanyeros, mga kumpanyeras. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Attorney Rene Bueno. Kahapon po ay na-file na yung impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. At ayon doon sa 17 complainants, dami nila, no? Mga private citizens to, ay gumamit sila ng 5 grounds, no, to impeach the Vice President, to remove the Vice President from her office. And the first ground used is a culpable violation of the Constitution. Number 2 is betrayal of public trust. Number 3 is bribery. Number 4 is graft and corruption. And number 5 is other high crimes. So ito po ay tinanggap ng Secretary General of the House of Representatives. At yan ay within 10 days ay ika-calendar na, no, sa Kongreso. At pagkatapos niyan, ito po ay i-refer na sa Committee on Justice. Dito sa Committee on Justice, magkakaroon ng lengthy deliberations yan. Magkakaroon ng mga investigations. At yan ay pagbobotohan. At kailangang makakuha ng 1/3 votes ang mga complainants, no, upang ito ay madala sa plenaryo at muling pagbotohan na kailangang makakuha ng simple majority so the articles of impeachment can be endorsed, no, doon sa upper chamber, doon sa ating Senado. At ang mga katanungan ngang lumabas kahapon ay kung ito bang impeachment complaint na to ay magpo-prosper pa sa House of Representatives considering that there is already a limited period of time to act on the matter of impeachment. Biruin mo, December 2 kahapon, isinampa. Ang Kongreso ay mag-a-adjourn sa December 21. So there is limited time already on the part of the House of Representatives upang umaksyon dito sa impeachment complaint. So kapag sinunod natin yung regular process, ay remote ang possibility to act on the impeachment complaint. Pero ayon naman po sa Article 11, Section 3 of the 1987 Constitution, ang ating pong House of Representatives ay may inherent power upang hindi muna sundin ang kanilang rules of procedure pagdating sa impeachment at pwedeng iset aside dyan at mag-adapt ng panibagong rules of procedure upang ma-expedite yung impeachment process, no? At hindi na dumaan do sa lengthy, no, process of investigation, deliberation, at marami pang iba. So, dito sa pagkakataon na to ay binibigyan nga ng kapangyarihan ng ating saligang batas, ng ating Kongreso, na to set aside the rules and then adopt a new rule and then in order to expedite the impeachment process. Ano ba yung sinasabi doon sa Article 11, Section 3? At yung mga succeeding sections doon sa saligang batas. Sinasabi dito na ang Kongreso ay pwede naman, no, na i-expedite ang proseso ng impeachment lalong-lalo na kung merong upo. Yung upo po, hindi ito yung gulay na kinakain natin. Ang acronym ko lang to upang hindi ko makalimutan yung mga importanteng detalye na binibigyan ng pagkakataon ng ating Kongreso na umakto ng mabilis sa isang impeachment complaint. Unang-una, yung letter U ng upo is there is an urgent concern on the part of the citizens of the Republic of the Philippines as well as the members of the House of Representatives. No, kasi ang concern dito is that yung the Vice President conduct is already alarming, no? At kasi itong mga threats na binitawan niya against the incumbent president, no, ay hindi ito ordinaryong mga pagbabanta. Ito po ay pagbabanta sa buhay ng ating Pangulo, ng First Lady at ng Speaker of the House.
and the threat to the president and the threat to the life of the president is a threat to the national security. So there is an urgent concern for the House of Representatives to act swiftly on the impeachment complaint. So, isa yan sa dahilan na pwede silang set aside yung rules of procedure and to immediately act on the impeachment complaint. Yung pangalawa, yung letter P ng UFO. No? Kapag nagkaroon ng malakas na public sentiments dito, at ang taong bayan ay talagang nananawagan na ipa-impeach ang Vice Presidente dahil they discovered a clear and convincing evidence during the investigation doon sa House of Representatives, doon sa Committee on Public Accountability and Good Governance, so good government, ay nanawagan sa ating gobyerno na kumilos ng madalian sapagkat ito ay hindi basta-basta na simpleng korupsyon, na aligasyon ng korupsyon sapagkat ang nakasalalay dito ay yung pondo ng bayan na napakalaki na daang-daang milyon at kung isasama mo pa nga yung ibang citation na ibinigay do sa impeachment complaint na nagkakahalaga ng bilyong-bilyong pondo ng bayan na hanggang ngayon ay hindi pa naipapaliwanag sa taong bayan, ay kinakailangan kumilos ng mabilisan ng ating Kongreso dahil ang sentimiento ng taong bayan ay bilisan ang investigasyon upang hindi na mabigyan pa ng pagkakataon ang ilang opisyalis ng ating gobyerno na gumagawa ng ganitong kasalanan sa taong bayan na pagkatapos pagkatiwalaan ay hindi maipaliwanag kung saan dinadala ang pondo ng bayan. Okay? And yung letter O ay overwhelming yung ebidensya na nakita, na nadiskubre. Hindi lamang ng taong bayan, kundi ang unang nakakita dito yung House of Representatives dahil sa kanilang mga investigasyon na isinagawa ay kitang-kita na hindi maipaliwanag yung mga kung paano nagastos ang pondo ng bayan. Sa katunayan, hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin malinaw kung paano at saan dinala yung daang-daang milyong pondo ng bayan na nasa ilalim ng confidential funds, hindi na ipaliwanag ng tama. So, it's proper only na the House of Representatives should act immediately, should swiftly act on the matter of the impeachment complaint. So, yan yung UPO. UPO. Okay, so kapag nakita mo yung UPO, the Congress is justified to act swiftly on the impeachment complaint and set aside the existing rules of procedure because they are authorized by the 1987 Constitution na madaliin yan, impeachment complaint pag nakakita ng UPO. Hindi yung gulay, yung UPO na acronym na sinabi ko sa inyo na ipiniliwanag ko. So going back to the question of whether or not the House of Representatives can streamline the process or expedite the impeachment proceedings. The answer is yes. Dahil nga sabi ko nga kanina, ang ating pong saligang batas ay binibigyan ng kapangyarihan ng ating mababang kapulungan to expedite the impeachment complaint. In fact, they can set aside their own rules of procedures and adopt a new one. At sa pagkakataong ito ay pwede nga gawin ng Kongreso na magpasa ng isang resolusyon. Resolusyon na pirmado ng at least 1/3 members of the House of Representatives that they are supporting the impeachment of the Vice President. If that will happen, that would constitute the articles of impeachment and they can already move forward and bring that impeachment complaint to the floor so that the House of Representatives can vote on the matter of the impeachment complaint. A simple majority is enough to impeach the Vice President and refer the matter to the upper chamber or to the Senate of the Philippines. Kapag nangyari po yun, yung ating pong Senado ay mako-convert into an impeachment court
no, yung kanilang duties, no, bilang mga senador ay pansamantala munang tatabi at sila po ay mako-convert into judges or justices na kung saan didinggin nila ang reklamong impeachment. At upang makonvict naman, no, ang Vice President, kinakailangan ng 2/3 votes, no, to convict and remove the Vice President from the office of the Vice President. No, at kasama diyan, no, sa maaaring maging hatol ng ating Senado ay yung perpetual disqualification to hold public office. Hindi ka na makakatakbo bilang vice presidente uli, no, o kaya presidente o senador or alkalde ng inyong bayan. So medyo mabigat ang pwedeng ipataw na desisyon sa vice presidente kung sakasakaling siya po ay mako-convict. Biruin mo, bakasyon ka na maaga. Hindi ka na makakapunta sa politika at hindi ka na makakaupo bilang isang public official. At ang isa pang masama dito, pwede magpatuloy yung mga criminal, no, cases na pwedeng isampa sa iyo, no, na nakumit mo during your term as the vice president, yung mga graft and corruption, yung mga bribery, no, di ba? So medyo mabigat 'yan. So, sabi nga ng iba, there is a possibility that the Vice President may opt to resign during the impeachment process, which is, kung talaga may balak pa siya sa politika, in the near future, tumakbong presidente, siguro the best option is for her to resign, no, from the office of the Vice President. So, sana po ay nabigyan ko kayo ng konting idea or munting kaalaman, no, na kung saan pwede pong i-expedite ang ating mababang kapulungan ang impeachment proceedings as provided for under Article 11, Section 2, Section 3 of the 1987 Constitution. So hanggang dito na lamang po. Ako po muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno.